Kabayan, isa ka ba sa nakakaranas na ninakawan ang bagahe, nasira ang bagahe, nilaslas ang bagahe, palit bagahe, tago bagahe, salisi bagahe, tanim balas sa bagahe, ninakaw ang bagahe, naligaw o naiwan sa terminal sa NAIA? Sa bagong sistema na ipapatupad ng SMC tulad ng pinangakong mas maayos na paghawak sa mga bagahe at iba pa, ito na kaya ang katapusan ng mga magnanakaw na nagtatrabaho sa loob ng paliparan ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 1, 2, and 3? Ito na kaya ang katapusan sa maraming anomalya sa loob ng NAIA? Matitigil na kaya ang mga kabulastugang pinaggagawa ng mga sindikato sa loob ng NAIA Airport? Magiging kampante na kaya ang mga OFWs o mga banyaga na pumapasok sa Pilipinas? Wala na kayang OFW na iiyak sa loob ng airport? Wala na kayang OFW na sisigaw at magwala sa loob ng NAIA? Wala na kayang OFW na uuwing luhaan sa kani-kanilang mga bahay? Matatandaan na napakaraming mga pasahero, lalo na mga OFWs ang nagrereklamo sa social media dahil sa mga nararanasan nila sa loob ng NAIA. Nagpakahirap na nga sila sa abroad pero pagdating sa Pilipinas, nanakawan pa ang kanilang mga pasalubong. Isa na dito si Kabayan ang umuwing luhaan noon dahil sa sinimot ng mga magnanakaw ang kanyang mga pasalubong na para sa kanyang mga anak. Itong si ate, umuwi ng Pilipinas, 3 taong hindi umuwi ito, nagtiis, nagtrabaho, alang-alang sa pamilya. Nagtiyaga sa abroad, walang pahinga, walang day off. Pero pagdating sa airport sa Pilipinas, sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1, kalbaryo ang inabot nito noon sa NAIA. Dahil sa ninakaw sa airport ang mga pasalubong at iba pang mga gamit na kanyang pinaghihirapan sa ibang bansa na para sana sa kanyang mga anak. At hindi lang ito. Pati yung kanyang pera na pinaghirapan, ninakaw. Narito ang buong detalye na paniguradong mapupulutan ninyo ng aral itong masalimuot na karanasan ng isa nating kababayan. Kaya bilang isang OFW kabayan, napakahalaga na malaman ninyo kung ano ang mga nangyayari sa sektor ng mga OFW para inyo pong maiwasan ang mga bagay na maaari ninyong ikapahamak. Gaya nitong nangyari kay kabayan na hindi naman ito sinadya nang dahil sa pagod, isinuksok nito ang kanyang wallet sa kanyang check-in baggage at hindi ito nag-iisip ng masama na mawala ang kanyang wallet kung saan andun ang kanyang perang pinaghihirapan sa Saudi bilang isang kasambahay. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more upcoming videos. Salamat! Huwag ninyong sisihin si ate kung bakit nilagay sa bagahe kasi po hanggang araw po ng pag-alis niya, nagtatrabaho siya, wala siyang panahon, hindi siya makakuha ng oras, sinaksak na niya yung mga gamit niya lahat sa bag. At hindi na nga niya napapa-plastic, napapa-scrap ba yun? Strap. Kaya yun po nangyari pagdating niya, inatagal pa ng ilang oras daw sa sa conveyor ba yun. Galing pa sa trabaho yan, dinala sa airport, muntik na rin hindi makasakay dahil 7:45 ata ang flight. Mag-alas 6 na nang dinala sa airport, mabuti nakapasok pa ito. Na kaya ito mangyayari muli sa bagong sistema na ipapatupad sa NAIA ng SMC? Wala na kayang mga OFW na mananakawan sa kanilang pinaghihirapan sa abroad? Ito ang ating pakaabangan mga kababayan sa bagong sistema na ipapatupad sa Ninoy Aquino International Airport. Sa pangunguna ng SMC, nangihawak na nila ang NAIA. Pero mag-ingat pa rin po kayo palagi. Ipabalot nyo ang inyong mga bagahe, lalo na't paparating na ang Kapaskuhan. Huwag pa rin po kayong maging kampante at huwag yung bigyan ng madaling paraan na madaling makapagnakaw ang mga magnanakaw sa inyong mga bagahe. Mag-ingat pa rin po kayo mga kababayan. Mag-ingat po mga kapwa ko mga OFW. Ayan po, kahit po gaano kayo kapagod, please secure your money. Huwag po nyo ilalagay sa bagahe. Lesson learned po ito. Itong mga magnangalintek na mga magnanakaw na ito, gabaan din kayo.